Hello, Capricorn. Ito yung love reading mo for the month of September. So, alamin natin ano ba tong energies ninyo, ni person mo. At para sa mga bago dito, ako nga pala si Purple Teen. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, paki-subscribe and tap the bell icon. At para sa mga interesado sa personal reading, mag-send lang kayo ng private message kung magbubo kayo. Yung link at details nasa description. At syempre, wag nyo na rin kalimutan yung pag-like at pag-follow sa aking Facebook page. So, ano ba tong overall energy? Shocking, turmoil, trouble, unexpected. So, mukhang merong surprise. Capricorn, get ready. Kasi parang may surprise pagdating dito sa love life mo ngayong September. Sana maganda. Shallow. Ooh. Hollow, empty, and boredom. Fantasy. Daydreaming, imagining, fantasize. Only you. Devoted, attached, and crave. Okay? Parang may nasisense ako dito ng ano ha. Yung parang someone na nag-iilusyon, no? Hindi ko alam kung ikaw yan o siya. So, pwedeng ano ha, one-sided na ang ibig sabihin nung pagka one-sided na sinasabi ko is pwedeng akala mo totoo pero hindi. Yung bang feeling nung iba akala nila jowa nila pero pag tinanong mo yung jowa na inaakala niyang jowa niya eh hindi pala sila mag-jowa. O diba? So, pwedeng ano lang, etong person na to, kung ikaw man yan o siya, pwedeng ikaw lang yung may illusion or imagination na kayo talaga, pero para sa kanya, eh, hindi kayo talaga. O, diba? Ayan. Take only what resonates bago kayo mag-react. Kung hindi tumutugma sa inyo, hindi para sa inyo, alalahanin nyo, hindi ito personal reading. So, ayan. Nakukulitan ako dun sa mga nagko-comment na hindi naman tugma yung reading sa kanila, i-comment pa nila. Alam mo yun, parang ang kulit lang. Pwede ba, ha? Pwede ba? Huwag nyo na i-comment. Kung hindi naman nagre-relate sa inyo, bakit nyo pa i-comment? Common sense, hindi sa inyo yun. Ibalato nyo na dun sa mga nakaka-relate. O, diba? Hindi talaga yan magre-relate 100% sa'yo kasi hindi mo naman to personal reading. Huwag mo kalimutan yan. Para sa mga makukulit dyan. Daydreaming. Para halimbawa, ikaw to, devoted ka sa kanya, loyal ka, pero siya hindi. Kasi pwedeng hindi naman niya para sa kanya hindi talaga kayo. Alam mo yun? So, alamin mo nang mabuti kung you are on the same page ba o baka naman siya lang or ikaw lang yung nag-iisip na meron kayo pero wala naman talagang kayo. O, diba? Yun eh. Pero parang ganun yung nasa-sense ko energy dito. Ayan, may pagka-hollow, empty. It's an indication na pwedeng hindi talaga serious or may mali or may mali dito sa inyong dalawa or talagang yung isa is hindi niya talaga iniisip na kayo, no? May the Fool, So, parang may energy pa nga dito na naloko yung isa na parang akala niya merong kayo, merong kami, pero wala talaga. Ang meron lang ay ikaw. O, diba? O, ayan. Sana naman hindi ikaw yan yung naloko dyan na akala mo kayo pero hindi pala talaga kayo. Kasi yun yung nasa-sense kong energy. O, diba? Para kasing yung isa dito, ina-attach niya yung sarili niya dito sa person na to. No? Baka mamaya attach tong person na to. Pero para naman pala dun sa isa, wala naman pala talaga kayong relasyon. Diba? Yun eh. Yun yung pino-point out ko. So, sana na-express ko, na-explain ko. Ayan this is some kind of fantasy, an illusion. Something na hindi talaga totoo in reality.
Hindi talaga siya real. So, pwedeng haka-haka lang, akala lang na kayo pala pero wala pala talagang kayo. Or akala mo mahal ka pero hindi ka pala talaga mahal. No? Kung sa'yo ginawa to, ikaw tong the fool. Ibig sabihin, ikaw yung naloko. Akala mo kayo pero hindi. No? Oo. This is a very, pwedeng nadala ka lang din kasi nitong person, no? Kasi parang siya pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius energy. Oh, meron na ditong tumalikod na siya. 8 of Cups. So, may nang ghost, may nang iwan, nag-walk out dito sa relationship na to. No? O, possible pa na merong may third party, whether tao yung third party o bagay. Meron kasing mga bagay na pwedeng humarang, makasira, or umepal dito sa relationship nyo. Yun yung sinasabi kong third party na tinutukoy ng Three of Pentacles. Pero hindi laging tao yan ha. Pwede namang hindi tao yung third party na yun. Pero possible na yun yung reason. Bakit? Etong isa, nakahanap siya ng better Ayan o. May 8 of Cups dito. Tumalikod siya dito sa meron siya, sa present niya. Para doon sa bagay na mas na-enjoy niya, nag-enjoy siya doon and masaya siya doon, which is the 8 of Cups. And possible nga na ang reason is third party. No? Parang this is a result of pagiging impulsive. Yun nakita ko. Alam mo yung mga bagay na madalian lang, hindi pinag-isipan at pumasok ka na lang basta-basta sa bagay. Pagiging rush, no? Rush decisions, rush actions. Pagiging yung bara-bara. Alam mo yung parang sumugod ka na lang sa gera nang hindi ka nagpe-prepare, wala ka palang bala, wala ka palang baril. Yun yung dating. Nag-rush ka this is the Knight of Swords, an energy nang nagra-rush ka sa isang bagay, and then the Fool, like pumapasok ka sa isang situation na hindi mo alam kung ano yung consequences. Hindi ka talaga sure, wala kang idea, naive ka, no? Fool nga wala talagang alam about dun. Or Fool kasi kahit na alam mong delikado pinasok mo, or hindi mo alam yung pinapasok mo pero wala lang, parang lang, go ka lang ng go, ganun. Ito yun, the Fool. No, walang bagay na na walang guarantee, walang kasiguraduhan tong pinasok mo. And pumasok ka lang dyan ng ganun lang kabilis nang hindi mo pinag-isipan, like an impulse, no? Pagiging impulsive. Yun nga yun. Ito yung resulta ng mga impulsive na action, decision. Expected na talaga yan, na pwedeng mangyari yung mga ganyan. Kumbaga, hindi mo muna shinure bago ka pumasok. Basta pumasok ka lang. May reveal. I want to tell you the truth. Confusion. Kung ikaw yung nako-confuse. Pwede kasing na-reveal na yung bagay tungkol dito na hindi talaga alam mo yun. Gaya nga ng sabi ko, pwedeng na-reveal na akala mo meron kayo pero wala talaga. Or akala niya kayo pero hindi talaga kayo para sa'yo. So, pwedeng energy mo yan, energy niya, pwede magkapalit. Basta energy yung dalawa yung lumalabas dyan. Okay, so this is a realization. Nung na-reveal nga na ganun talaga yung case, itong relationship nyo is wala talaga. Pwedeng relationship, pero something that is shallow. Ibig sabihin, mababaw lang. Hindi talaga siya seryoso. Or, parang yun nga, yung isang sinasabi ko kanina na akala nung isa, merong kayo pero wala naman talagang kayo. Yun. Ayan yun yung nag-cause ng kaya meron naging confused dito Tapos
pwedeng aminado ka naman or itong person na to na talagang ikaw rin or siya rin yung nag-mess up sa sarili niya for being impulsive. Gaya nga ng sabi ko, kasi this is something na pumasok ka na lang or pumasok na lang siya nang hindi niya pinag-iisipang mabuti or hindi niya muna inaalam. No, ayun yun. This is, effed up and messed up situation na malaman mo in the middle of the relationship or kung talagang meron ba talagang relationship na nag-exist na wala naman pala talaga, hindi naman pala talaga serious o wala naman pala talagang relationship to begin with, no? Ayun. So, ang maganda rito is you or this person is already trying to move on with the Eight of Cups. No. Whether this person left para ipagpalit ka sa iba or whether ikaw itong sinasabi ni Eight of Cups na you are already moving on. No? Siyempre, wala ka namang ibang option. Kung ikaw yung niloko dito, ikaw yung nabiktima dyan, akala mo ganito, ganyan. Mas maganda na talaga na mag-move on ka na. Kasi wala naman talaga to hollow, empty ito. Itong relationship na ito empty at mababaw. Hindi ito something na serious. Okay? So, yan. Ito yung mga nakuha kong energy dito sa September love reading mo. Capricorn, thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.